Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, petsa 26 sa buwan sa Pebrero 2026. Sangan sa akong partner Malu Inocando Tabar nga ako makauban karong taud-taod. Ako si Attorney John Destacamento. Maguban-uban sabta ninyo og usa ka oras dinhi sa tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Di ta maglangan ato sang susihon ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Ni sa tong linya, Sir Manny Jan Agbay. Good morning, Sir Manny. Yes sir, good morning sad. Og sa Transogenting Paminaw, mao kani ato ang latest weather update para karong adlaw Huwebes, February 26, 2026. Sa mga karon wala tayo gina-monitor nga low pressure area ay sa sulod sa par pero kini easterlies o init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang mao ko rin nakapekto dinhi sa Visayas ug gibing bahin sa tuang nasod og tungod ang easterlies sa tibok sa Cebu lagi pa tibok Central Visayas ay max nakita og generally fair weather condition gawas na lang kuning mga isolated na maulan ug mga thunderstorm. So posible pa ng mga flash flood o landslide labi na kuning mga severe thunderstorm. So padayon lang nga mag-update sa mga latest nga pang-issue nga thunderstorm advisory sa Pag-asa. Ug para sa kimtang sa itong hangin ug kadagatan, in terms sa hangin ang tubok Central Visayas kimakas natin og hinay. Ito nasa kasarangan nga hangin nga nagpigan sa mga silangan. Sa silangan din ang balod sa tuwang karagatan. Safe malinawon nga nasa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo, ang atong dagat mo taob karong alas 4:39 sa hapon, muna sa unya alas 3:20 sa kadlawon. Temperatura karong adlaw posible mabot sa 26 to 31 degrees Celsius. Sunrise na to ganing alas 6 sa buntag, sunset unya alas 5:54 sa hapon. Ug mao lang kanatong latest weather update. Gikan diri sa Pag-asa Pag-asa kini si Manager maayong buntag. Daghang salamat Sir Manny Jan Agbay sa Pag-asa Mactan og maayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan, sir. Karon narita sa mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal ug atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, councilors push for Binaliw reopening. Sa Super Balita, ulo sa rider napisat sa 10-wheeler. Sa The Freeman, DENR urged take measures. Council backs Binaliw landfill reopening. Sa Banat News, nalatayan og 10-wheeler truck na igo samtang nagdrive og motor. Sa Philippine Daily Inquirer, EDSA at 40, tireless call against corruption and dynasties. Sa The Philippine Star, EDSA torch passed on to youth. Sa Manila Bulletin, EDSA part of history, says Palas. Ug sa Tempo, Shabu Lab raided, 6.6 billion meth seized in Valenzuela City drug bust. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik ang mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu maing buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, nagkadaiyang sektor sa Katalingban nga nagmarcha protesta atol sa paghandom sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution na sagmayo sa gobyerno. Matud nila, wa magpakabana sa mga kabus ug walay konkretong programa alang sa kabus nga mga Pilipino ang kasamtangang administrasyon. Ang kasayuran niya ni Arnold Bustamante.
Gihandom sa nakadiyang sektor sa Katilingban ang ika-40 anibersaryo sa EDSA People Power Revolution karong adlaw. Dinho sa ani si Belinda Aliere, ang pangulo sa panaghugpong sa mga kabus sa dakbayan. Nagsugod ang pagmartsa sa mga cause-oriented groups sa Freedom Park sa Carbon paingon sa Dalan Colon sa dakbayan sa Sugbo aron ipakita ang ilang wala pagkatagbaw sa performance sa gobyerno. Sa pangutana kung pila ang ihang igrado sa presidente gikan sa unong atunasan na pulo alang kang Aliere, kutubra sa 0.5 ang gihatag nga grado ani. Sunod sa 40 ka tuig para ang kalisod nga ilang gihambin ug nasamutan pa karon tungod kay wala sila kinitaan ilabi na kanila sa sektor sa kababayen-an. Mato ni Aliere nga misalmot sila sa gihimong lihok protesta aron ipadayag ang ilang kasagmuyo sa pamunuan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga walay konkreto nga programa alang sa mga kabus nga sama kanila. Daghan ang wala mahimo sa gobyerno sa mga kabus kini sama sa programa sa pabalay, tinuod nga reforma sa agraryo, diin iwit na kaayo ang nasod sa natad sa agrikultura ug ang pagsulbad sa kagutom. Nangindahay siya nga mahatagan og trabaho ang kababayen-an nga naara sa balay nga walay income nga sarang makaabot sa pamilya. Bisan gani kanang manufacturing sa tambal, wala ang atong nasod makatrabaho unta mi mga kababayen-an nga naara sa balay. Lisod kaayo among kinabuhi. Left and right ang among lending para lang yun makapangutang, makapaeskwela, makapangutang, makapakaon. Inana amo ang miserable nga kinabuhi karon sir. Gikon din narusab sa Karbohanong Alyansa ang pag-privatize sa carbon public market din sa taas nga katuigan ang mga manindahay gipiit kini ug gihinginlan aron dili sila makabaligya. Si Jovelyn Gomez ang pangulo sa Karbohanong Alyansa nanawagan nga ibasura ang kontrata sa usa ka pribadong sektor tungod kay namiligro ang panginabuhian sa mga vendors lagip na ang mga residente sa sitio Meta. Nalipay mi kaming mga vendors kay diri pud baya namo adunay dako kayo nga mga controversial o issue diri sa carbon public market. So mo na nga para namong mga vendors importante sad kaayo kung diri sad namo mapadayag kuyog nila sa unsa di ay ang problema sad namo diri sa sa carbon public market isgutanan sa kaning privatization nga naa dinhi. Ang chairman sa Bayan Central Visayas nga si Jaime Palinawan na kanayon nganing padayon nga kinawatay sa kwarta sa panulanan sa gobyerno ang katawhan ang naalaot nasagmuyo usab siya tungod kay gipugngan sila sa pagpadayag nga unta nalatid man sa manaon nga doon na sila katungod sa pagpadayag silang yangungo ngadto sa gobyerno. Ning ilang pagsaulog sa EDSA People Power Revolution ilang gisinggit ang reforma sa gobyerno paghatag og hustong sulan sa mga mamumuo, hunungon ang pagpangawkaw sa kwarta sa katawhan ug labaw sa tanan, putlon ang dinastiya sa gobyerno nga iyang gihulagway gipadagan lang sa duha ka mga pamilya nga mao ang Marcos ug mga Duterte. Silang duha gitawag niya nga hari ug reyna sa korupsyon. Tin-aw diha gani una gani usas atong gitan-aw gani nga gibawalan ang politikanong dinastiya. Pero giharian ang atong nasod sa karon gani duha ka pamilya Marcos, Duterte, unya kining duha ka pamilya gitawag pagyod no hari ug reyna sa korupsyon. Si Sara Duterte mo'y reyna, si Marcos mo'y hari. Naliwat sa ilang mga amahan. So dili na ta maingon nato kining maong EDSA People Power dili na ta gusto nga maingon natong duna pay laing Marcos, duna pay laing Duterte nga mulingkod sa Malacañang. Gitapos ang programa sa maong grupo sa Dalan Colon nga gibanabana sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga hapsay ra og walay nahitamong kagubot. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños ang information officer sa Cebu City Police Office nga base silang ihap dulan sa usa ka gatos ka sakop sa cause-oriented groups ang nagprotesta kaganang buntag. Naka full alert sila subay sa mga kalihukan sa trillion peso march nga salmutan sa nakalalaing grupo. Police peaceful naman ang ilang gikandak na rally. Nisunod naman sa mga lagda na gipatuman sa pulisya ato dito. Kapinso sa kagatos ka mga pulis ang ipaghatap sa CCPO sa mga dapit kadunay kalihukan sa paghandom sa EDSA People Power Revolution. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, Traffic Enforcement Agency sa Mandawi may pahigayon og operasyon batok illegal mufflers. Samtang na-renew na sa Land Transportation Office ang pag-deputize sa traffic enforcers sa Mandawi. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangang naka-impound ang moabot sa 28 ka mga motorsiklo sa impounding area sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim. Kini mao ang nadakpan kagahapon sa ilang one-time big-time operation uban sa Land Transportation Office o Traffic Enforcement Unit sa Mandawi Police. Usa ang motorsiklo ni Arham Obinay ang na-impound. Gipasabot niya nga siya na ang ikaduha nga tag-iyan niini. Wag gid mo ni modify ikaw. Ang
ang una ni owner, previous owner ni. Ang kaibang na buwan. Okay ba, original ni siya? Hindi naman na, wala na karon na. Aron makuha sa driver, kinahanglang mobayad sa 500 pesos nga impounding fee o usa ka gatos nga storage fee. Gawas pa sa 5,000 pesos nga penalty ngadto sa LTO. Usa na sila requirement nga i-surrender nila ang muffler. Inig kahuman, diha pa mo issue og kanang clearance, no? Si after payment mo issue si LTO signed by RD nga katong clearance nga ila sang ipadala dire. Pero ang akong dili pa sana nako ma-release kay ang katong ilang iilis nga stock nga pipe ila pa man sa tong ipataod o ipa-inspect pod sa MBIC. So MBIC na ay inspector sa MBIC nga moari po dire. So, depende na. Matod sa pangu sa team nga si Hilary Tuya nga magsunod-sunod na ang ilang operasyon bisan og dili magkuyog sa sakop sa LTO. Kinitungod na renew na sa ahensya ang pag-deputize sa napo ka traffic enforcer sa Mandawi sa pag-issue og temporary operator's permit. Gipasabot ang publiko nga gidili ang pag-ilis o pag-modify sa muffler sa motorsiklo nga kalapasan sa Section 34 sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code o sa Department Order No. 2010-32 nagsiguro sa kaluwasan ug malikayan ang sobra nga kasaba sa komunidad. Samtang baguhay lang na renew sa LTO ang napo ka enforcer sa Mandawi sa pag-issue og TOP. Sila motabang sa ahensya sa pagpanakop sa mga driver nga malapason sa lagda sa trapiko. Ang sa law enforcement manggod kung maghumok-humok ka, magsige ka kanang palabay, pangita, pamasay, pasaylo. Ako, I can say you're not doing your job. Pero kung imo ginang tinud-on, imo ginang dakupon, at the very least, naghimo ka sa imong trabaho, kaya imo man siyang gituluan o guan. Kaya unsay mga Hinuon matod ni Rituya nga gisuspenso pa ang pagsakmit sa driver's license subay sa mando sa Department of Transportation apan ang maisyuhan og TOP ang kinahanglang mo settle sa penalty sud sa 15 ka adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Cebu City ug ubang LGUs apil sa mga nakapahimulos sa mas gipalapdan nga Local Government Support Fund. Gamiton kini gikan sa rice subsidy hangtod na sa pipila ka mga infrastruktura. Ang kasayuran ni hangtod ni Gian Navarro. Wala gikalimtan sa nasudnong kagamhanan ang Sugbo sa mga makapahimos sa mas gipalapdang Local Government Support Fund sa gobyerno nga may kandidatanan-tanan og 57 billion pesos ding tuiga. Gisaksihan sa pipila ka mga local officials dinhi sa Sugbo ang opisyal nga paglusad sa mas gipalapdang LGSF niadtong Lunes sa Malacañang. Apel sa mga beneficiaries ang dakbayan sa Sugbo diin adunay 145 million pesos gabahin gikan sa kagamhanan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga magamit ang porsyon nini alang sa rice subsidy nga mahatag ngadto sa mga nanginahanglan. Samtang gamiton ang ubang porsyon nini sa katukuran sa mga infrastruktura sama na lang sa dugang pang classrooms. Diretso kini ihatag sa LGU niya part of this maoning rice subsidy. O niya, the other one is katong mga infrastructure ang katunga. Subay kini sa tinguha sa mayor nga mas modaghan paunta ang mga lawak saringan sa ubang bahin sa dakbayan. Pinagi nini, dili na maglisod ang mga estudyante sa pag-eskwela karong maapil ang syudad sa gihimong nationwide classroom building program sa gobyerno. Nasa tayo plano nga pag-antag more school classrooms sa atong syudad from the city government. Pag-sign nato sa MOA, NOA, muratog ceremonial pa lang. Laki pusab sa mga nintambong sa Cebu Governor Pamela Baricuatro og nasayod nga adunay 300 million pesos kabahin ang lalawigan ubos sa LGSF. Nasayran nga ang katunga nini gamiton aron iapod ngadto sa labing nanginahanglan pinagi sa free rice subsidy. Samtang gamiton ng nahabilin aron itukod ang farm to market roads aron mas mopaspas ang biyahe ilabi na sa mga agriculture products ngadto sa syudad ug mga kasikbit diyang dapit. Kining tanan pinasubay sa lakang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngay mo nang direkta ang tabang sa gobyerno ngadto sa lokal nga kagamhanan. Kini tungod kay ang matag LGU adunay tagsa-tagsang panginahanglanon aron mabati hangtod sa mga nanimuyo ang gikinahanglang serbisyo gikan sa gobyerno. Patuloy din nating ipinakita ang tunay na diwa ng pagiging lingkod bayan. May kakayahan, may integridad, at may malasakit sa kapwa. Ngunit ang diwa na ito ay hindi lamang para sa mga halal na opisyal. Ito ay dapat taglay sa bawat Pilipino. Gian Navarro,
CCTN News. Mga pamilya sa syudad sa Mandawi nga naapektuhan pagtukod sa ikaupat nga bridge gitinguha nga ma-relocate, gitarget sa nga masugdan ang bridge karong tuiga. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipangitaan karon sa syudad sa Mandawi og relocation site ang moabot sa kapin usa ka gatos nga pamilya sa barangay Paknaan. Kini subay sa pagtukod sa ikaupat nga Cebu Bridge nga magsumpay sa syudad sa Mandawi og Lapu-Lapu. Sugdan ang pagtukod sa phase 1 sa barangay Paknaan di nahimutang ang 196 ka pamilya. Sila mga kanhi biktima sa nagkadayang sunog sa Mandawi. Matud ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga nisaad ang nasudnong kagamhanan pinaagi sa Department of Public Works and Highways kun DPWH nga mohatag og dako nga kantidad sa matag pamilya aron makabalhin. Apan matud ni Uwano nga gitinguha sa pamilya nga magpabilin sa Mandawi nga mao ang gipangitaan og pamaagi sa syudad nga mahatagan og relocation. Kung dili man gani, giingnan man ko nila mohatag kuno sila og assistance, financial assistance. I don't know kung pwede ba kong sulti sa amount pero sultian ko nila pero substantial amount na compared kung ang city rin mohatag kung dako-dako sa pero wala relocation site. Pero akong gusto matagaan gid sila relocation site. Gikatakdang sugdan sa DPWH ang pagtukod Abril karong tuiga sa tabang sa Japan International Cooperation Agency kun JICA. Uban sa bridge aduna usab himuon nga coastal road. May man ang intention sa to decongest ang city side pero mo lang lagi na we ask for extra time para maswehan ni natong mga pamilya na mahimutan sa sila tarong. Ang proyekto gilauman nga makatabang sa paghatag og alternatibong ruta alang sa publiko nga mosubay sa EC1 Wharf nga konektado paingon sa Zwelig Road o gikan sa flyover sa Lapu-Lapu paingon sa Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, hepe og laing tulo ka mga sakop sa Sevilla Police Station girilibuhan human ireklamo sa barangay konsehal nga nangulatag midakop kaniya sa uska buy-bust operation. Ang maong insidente nakuha og CCTV video nga gi-upload sa social media. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Giparilibuhan sa katungdanan ng hepe sa Sevilla Municipal Police Station sa Bohol Police Provincial Office uban sa tulunin ni ka mga sakop human pa sa ginli sa usa ka konsehal sa barangay Iwon sa lungsod sa Sevilla. Gagikulat siya sa mga pulis natong Pebrero 10, 2026 sigud sa pasangil ni konsehal Eric Gumanoy ngadtong Pebrero 10, 2026 alas 11 sa gabi. Kalit lang nga matud pa nga nangabot ang mga pulis ng payag gikan matud pa siya nga nanugway og baka kaya atul nga nagpunay og uwan adtong mga tungura. Misulod siya sa iyang kapayag apan dunay mga lalaki nga nagpailang nga mga pulis nga nanuktok siyang pultahan. Siyang pag-abli gingnan matud pa siya sa usa ka pulis nga makikistorya kini kaniya sa ngit-ngit nga repit apan yaning gibalibaran sa kahadlok nga dunay mahitabo kaniya. Apan sa diha nga wala siya musugot, gisumbag dayon siya sa iyang tiyan nga tungod ani midagan siya sa balay sa iyang silingan aron mga panabang. Din hinagitabangan sa pagbunlot among reklamante sa mga pulis ug gidala sa police station. Among insidente nakuhaan matud pa og video sa CCTV sa mga lugar nga gi-upload sa social media. Positibo niya nga giila ang upat ka mga pulis nga nagranggo og police captain nga mao'y hepe sa Sevilla Municipal Police Station, duha ka police master sergeant ug usa ka police patrolman. Tungod ni milusad dayon ng investigasyon ang Provincial Internal Affairs Service sa Bohol Police Provincial Office aron dili maka-impluwensa sa gihimong investigasyon sa PIAS. Girilibuhan una sila sa katungdanan o kasamtangang gidestino sa Regional Personnel Holding Admin Unit kun PIHAW sa Police Regional Office 7. Si Police Major Ray Olar, ang Information Officer sa Bohol Police Provincial Office na kaniyon nga hugot nga gihimakak sa hepe sa Sevilla Municipal Police Station ang maong pasangil. Gingong lehitimo ang ilang buy-bust operation apan nahitabo kini alas 2 ang takna sa kadlawon pagka Pebrero 11, 2026. Di na maong reklamante mo ilang subject base sa blatter sa police station apan sa dihang gitandi ang kuha sa CCTV camera nahibaw-an nga alas 11 gyud sa gabi ini nahitabo niya na Pebrero 10 nga may gibasihan sa PIAS nga kinahanglan nga mohimo sila investigasyon. Kuan naay gipahigayon kuno nga patud pa sa biktima buy-bust kuno to, buy-bust operation sa mga pulis. Unya nahitabo nga wa magudi angkon kay ang katong pagpamunlot, pagpangulatan hitabo niya alas 11. Unya documented man diri sa Sevilla Police Station nga nikandak sila og anti-illegal drug operations mga alas 2 sa kadlawon against the victim.
So prior sa nahitabo ang katong video ang basihan mo gud ni katap ang video man gud ni spread all over sa social media. Alas 11 nahitabo niya ang operation sa PNP diri Sibilya alas 2 sa kadlaw. Base sa nakuha nga kasayuran nga si Eric Gumanoy, nalambigit na sa pagpahihot sa illegal nga druga sa tol sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ug bitahan kini siyang kaugalingon tungod sa mga insidente si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas ni pagawasong kamanduan pagparelibo sa kasamtangan sa upat ka mga pulis, lagip na nini ang hepe kasong administratiba ang gitubang sa upat nga tuna sa PIA sa Bohol PNP ug gisugdan na niini ang investigasyon sa kasamtangan ng officer in charge sa Sibilya Police Station. Mao lang una ang deputy niini nga nagranggo og Police Executive Master Sergeant kapanangita na ang hepe sa Bohol PPO kung kinsa ang iyang ibutang nga opisyal sa mga police station. Gidakdang dugangan usab og personnel ang police station aron dili mabalda ang pagserbisyo sa kapulisan sa katawhan sa bang lungsod. Arnold Bustamante, CCT News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Ug sa atong pagbalik partner, magisgot-isgot ang pipila ka mga issue. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu maing buntag Pinoy. Nya papahuwayon sa nato ang DPWH partner aritas laing ahensya. LTO na sadron. Nairay sa LTO Region 7 nakatilaw ni og kining nakatilaw pero murag padung makatilaw og kining unsa ni ang taras unsa ang
abilidad ni ining bag-o nga Land Transportation Office chairperson nga si Marcos Lacanilaw kay iyang gitudlo partner, iyang gi-order nga paimbestigahan ning mga ning opisina sa Land Transportation Office dinhi sa tunga-tungang Kabisayan Region 7. Matud pa duna kunoy korupsyon. Ang kining kuan partner, kining mga aligasyon sa korupsyon dito ni nagsuma sa komprontasyon ni Transport Secretary Giovanni Lopez kay murag niadto kunong February 20 doon ako nung nagikumpronta dito sa Mactan Cebu International Airport nga duha ka mga opisyal sa LTO Region 7 kay kini ang komprontasyon nahitabo pagkahuman atong ang Department of Transportation naka-receive silang impormasyon ug unsa nga impormasyon nga nangolekta kuno ang ilang opisyal og 8 million nga monthly payola nga giingon nga para kuno sa Central Office sa Department of Transportation nya para sad kuno sa usa ka ranking undersecretary. So, mao ni partner ang pabilo nganong karon naabot na sa opisina ni LTO chairperson Marcos Lacanilaw nga bag-o sa ni siyang gitudlo last year lang ni siya nahimo nga LTO chief nya karon kagahapon sa presscon iya ko nung paimbestigaran. Matod niya partner nga ila ko nung mitikulosohon pagtan-aw gyud pag inspeksyonon ang mga dokumento pang interviewon kung kinsa nay mga interviewon nga relevant personnel nya tan-awon ang ila yung to identify and to bring to justice those who are responsible for these alleged corrupt practices. Iya yung di panindigan partner nga dili ni siya audit ha kay kanang audit ikahuman sa audit unsa ra may produkto anang audit kini sa kay kuan gini siya investigasyon nya kuan kuno ni siya para ni siya sa ilahang pagpangita sa kamatuoran og accountability aron ma-restore aron mabalik ang pagsalig sa publiko diha sa LTO Region 7. Naghimo ko na sila si Asek Lacanilaw, nagmando na ko na ni og usa ka kanang activation sa usa ka specialized team gikan sa LTO Central Office nga moy mo pahigayon og kanang kuan gyud kanang thorough investigation gyud wa kunoy unsparing. Ang ilang gi-post sa ilahang press release sa LTO na Central Office page is that they will conduct a thorough and unsparing investigation. So walay dapig-dapigan, walay palabihon. Niingon siya nga siyang quote, "Let me be clear," ingon si Asek Lacanilaw, "there will be no stone left unturned in this investigation. We will meticulously trace every lead, examine every document and interview every relevant personnel until we identify and bring to justice those responsible for these alleged corrupt practices." So, nindot paminawon ha kanang limang kagway bato nga di makuan tanan yun o kayon kanang halughugon yun ang tanan kung ang hapit na lang tanan sigurong iskina diya sa opisina sa mga opisina sa LTO ila gyud ning pang uting kayon tanan. I don't know unsa ending ani kay before sad to giilisan si RD Glenn Galario nag-away sad biya tog iyang assistant regional director unya abot sila sa punto nga nagkinihaay. So, sometimes nindot raman sad na mag-away kay mabunggo ang mga binuhatan ba. Pero kanay ko no partner, ang included ani sa ilang pag-imbestigar ang tanang mga financial transaction diha sa LTO Region 7, unsaon pagproseso sa mga lisensya o sa mga registration, kay apelo na siya pagsubay partner, hangtod na dito sa kung giunsa nila pag-implement kining mga traffic rules and regulations, kay basig doon na sa mga shawshong diha nga mga hinanggaw hawshaw diha nga kuan mga kabuang ba. So in other words murag kuan gini siya kato imong thorough nya comprehensive review sa operation sa LTO Region 7 kay dako-dako sa dabanig sangab ang Region 7 sangab Cebu og sangab is coverage. Duha naman lang Cebu and Bohol na lang. Kay NIR naman ang Dumaguete and Siquijor. Pero this is a good thing for me. I think it's the first time. Nga area gihapon. This is the first time nga natong nadunggan nga LTO 7 kay for the longest time murag wa man ta kadungog nga LTO 7. Mura siyang elephant
in the room nga murag kay bawta nga naadihay wata na kay murag ang mga natay madunggan nga naadihay mga binuang pero murag wala ray mga aso nga ni singaw ba, but kini karon kung tinuod bang gani ni ang mga aligasyon, kining ang aligasyon ng diri nga na mention kining 8 million nga monthly tiaw mo na partner monthly nga payola. So sa duha ka buwan ang 8 million, that's 16, 24, 32. So dato na kay ka after sa 1 year nimo diha og lingkod kung mauna. Nya ang gigamit pa gyud kuno kay kining Department of Transportation para kuno ni for the benefit of Department of Transportation. So kaning bag-o nga Secretary sa Transportation nabuang ako'y na-receive ni nga buwan ng payola niya dayon diha gigamit ninyo ang amuang kining ahensya para sa inyong pangurakot diha. Moto na tribukar ang ilahang kuan, and then again usara ni sa mga gireklamo nya dako-dako at kaybaw sa uban pa kay di ba naman sa naasa nato na mention partner nga kanang sa BFP da ito kaning BFP katong sa DILJ to, but murag earlier this month nigawasad na sa mga balita ng LTO-7 na nawagan usab ni subling nga nawagan sa publiko to stop dealing with fixers and to report bribery and extortion. So ako ba, before mo manawagan sa publiko, una nga siguro nagdukol sa inyong mga empleyado. O yun man sa noon nga dugay-dugay. Pailawan man. Pailawan. Nya, nang inig ting paniud to, mura man sag maniud tog apil ang computer bisag way lunch break. Kay maguba man. Naka-experience sa gyud ka na partner. Maguba man ang kuan. Asa naman ni diri kay. Basta kuan attorney, basta anak ko maglukat ko musubay gyud ko sa proseso kay unsa oray naong nako nga iyaw-yaw diri no tubangan sa kamera niya ko man nag-shortcut ko kay nagpaugat ko or feeling entitled ko. Linya kita dito partner niya. Linya ko sayo pa kay ko. Sayo so wala lagi patay paniud to kini kay ihatag na guro ning taod-taod. Asa naman to diri? Pero mahibong ka. Ano naman masiglabang-labang unsa day na naglinya man mi diri. Ay gahapon na iyaman balik lang na karon. Nay mga inaana ba. Alam na. Di na malikayan nga ang mga tao gani maghisgot kag LTO, kalbi pa kay kusog kay mo manakop. Mausad na ang mga tao mo kuan gyud mo tingog gyud kay everyone has different experiences when it comes to LTO. Di lang sa tamo ingon tanan nam sa ubang tarong no, but sad to say mura ra sad nag sa media maangin ang nagtinarong sa binuhatan sa Badlongon. So mao gyud na siya partner. So well, kining direktiba ni LTO Chief Lacanilaw nga iyahang ipautingkay diritan ng pagkabutang sa LTO Region 7. Kaya atong tan-awon ani kung magmamunga ba ni siya og something nga nabagi masampulan sa ani partner kay basin lang sad og kuan bag-o. Kuan magyud na siya kung bag-o ka sa imong katungdanan murag magpahumot gyud ka ana. Kitang gilas ka or nagpakuan ka, nagpaila-ila ka pero kung ako sad nindot man niyang giingon nga ilang hugtan ng ilang internal discipline and ethical standards sa ilang workforce as part of a broader integrity development drive. Oh, that's good kay nasud ni siya sa LTO as bag-o nga LTO chief niadtong day October 2025 niya. Akong kitan-aw diri ang mga marching orders nga 7 ka key programs under the LTO under sa iyang leadership. Ang number 1 jud diri partner kay strict implementation of zero corruption and non-appearance policy. So well kini kung tinuod ni nga di siya mo tolerate aning corruption nindot ni siya kay again nagidili nato i-limit lang sa flood control ning corruption kay as if ang be all and end all of corruption adto ra makakuhag mga ways nga makakurap ang mga mga opisyal kay dili ang corruption dili na ingon nga dinagkuay hasta ginagmayay corruption kanang di ka mo linya kanang stop unya ni goal ang gihapon ka kanang left turn pero ni left turn ka kana apil na oy apil na sa corruption. So mo lagi na way gamay wag dagko unya dayon kining institutional ba nindot ta malipay ta ani kay naapil na ang mga lain nga government agencies sa murag I think this is also the effect of atong pagsaba-saba. Dili na pagsaba-saba without a purpose, but pagsaba-saba after atong gitribukar ang flood control scandal bitaw. Ang uban ra ba himuon ra ba ng issue, but sad to say no, bisag unsaon pa ninyo bisag wa mo kaayo ni Marcos,
sad to say for those nga wa nakauyon nga nagsugod yun nagkatribukar sa ding iyan ang giyagyag tanan sa iyang SONA last year. Niingon siya nga mahiya naman kayo. Maura ba to sa report ganina ni Arnold nga hagbong ko no. Hagbong ilang grado. Depende sa naggrado o kung kinsa say nagkuan ka nang nagpaluyo sa ating grado, di ba? So kana lain-lain man og mga baruganan sa politika, pero ako yung balik-balikon, especially gahapon daghan kay nang gawas sa mga viral videos atong pictures sa mga parente atong mga mga pamilya sa mga biktima sa extrajudicial killings, gipang butangan og mga bag nga Louis Vuitton unya. Daghan man kay ways of doing that. Oy, pwede man kumaingon ron sa AI nga change the outfit of Attorney John Destacamento, let him wear kanang something very expensive nga limited edition, mailisan oy. Mailisan na partner, so, and then murag tinuod sa tan-awon. Unfortunately, ang mga uban mga vloggers saba na kaayo, but ug ang ubang mga supporters sa mga Duterte kay gi-issue kay EJK lagi ni Abiba, but nakaingon ko, oh my gosh, what are you feeding your followers nga kaklaro in taon adto nga nanagay ng gawas ba. So mo gid na I think that's also one of the reasons maglagot sa las media kay kanang mabunggo man kay na may fact checking. Dili man pang kuan lang for the clout or for the viral sa uban sana. partner ang media pa man oy ang media pa may mahimong daotan. Di sa ta kaingon kay di man sa tanang media nam say ubang media nga makaingon ta media pa ni. Tamay uban kay makaingon ta murag supposedly media neutral ka, but murag mahibong tanam tay ubang mga kaubanan oy nga murag di naman ni neutral, murag lahi naman nig mga tunada. So basig kuan lang no, basig mauro tay naabot sa ilahang paminsar nga ako gyud ning ipatigbabaw ang ako mga politikanhong tinguha bisag ako aning kuan kay ako am ning Facebook inana man ang ubay. Dili partner, you cannot separate your personality, your private affairs from what you do as a journalist. Mao gyud ako Exactly. That's what I keep telling also my kanang mga seminars akong tambungan no nga even if this is your personal profile, you have to remember that imong name madunggan when you give reports, and you are also mostly affiliated with what you share kanang imong ipang-share unya what you report. So dili gid na malikayan nga makuan ang linya between you, your political stance, and the stance of the organization that you are working for. Mo bitaw nang for me, other people ask me, anong di kay katig-post, nindot ang inyong mga views, di lagi mo tig-post sa Facebook because there's an appropriate point for that. Unya, kanang Facebook man good, once you post it, it's out there. So, makaingon good ko nga, kanang og politika man gani, unya og mo post ko, it's something nga ako yung ginahunag maayo. Correct partner kay mo balik mo guna sa imuha, and karon in this day and age resibuhay na ang daghan kay resibo oy, never underestimate the power of screenshot. Sag unsa pa na imuha ang mga screenshot lang mo bitan ang daghan kay mabuking kay nangabit kay tungod sa screenshot. So kana nasa uban mabuking kay gidaganan ang bayranan tungod sa screenshot. Daghan kaayo, and kanang I hope nga kanang mga ana magamit for good no, like katong mga masakpan ang mga mamaligag bata, kanang mga illegal transactions, kanang cybercrime para nako attorney angay gid na tinudon para makat-on sad ang mga tao. Ganda. Nya atong hisgutan kadiyot partner katong front page sa ganina nag-consider sila nga murag maglugi taan nila murag kuan taan ni takban tag Caldero ani Cebu City aning ato garbage ta mahal kayo. So gusto nila ron nga i-reopen ang 3 ka hektarya nga bahin sa Binalyo landfill karong sunod buwan March kay mo ilang interim solution no, sa interim temporaryo nga solusyon no para maatiman kining nagkagrabe nga problema sa basura dinhi sa Cebu City nga mo cost og 1.2 billion this year alone kay dako kay ng kwartaha. So facility na siradaan man after adtong deadly nga trash slide sa January no nga nipatay og 36 ka mga tawo apan kagahapon ato sa sesyon sa not kagahapon Monday di ay sa sesyon sa konseho ni-request sila tabang sa Department of Environment and Natural Resources to expedite kining compliance sa PWS Prime Integrated Waste Solution sa ilahang rehabilitation requirements aron maka-resume ang operations under stricter safety protocols. Ilahan ni unanimous approval of the motion urging DENR to
expedite the compliance. Unsa man sa gidugayan gud uy nga kanang sorry ha but Sorry, wala mi tao. pero unsa Kuwang gidugayan ba unya kana pun sa city dili man nato expertise ang basura patabanga sa ng DNR pangita og location nga sakto nga haom sa ilang standards para masulbad ng problema ha uy. But I would understand, partner. Wata kahibaw kung unsay status aning mga papeles with the DNR, no? Pero I would understand why it will take time. Kay considering the gravity of the the event nga daghan ang namatay, so dili lang nato ipadali-dali. Pero mo lagi na karon na hijack sad kinahanglan sad paspasan ang proseso. Kung naadhe nagpatulog-tulog kay barbata nga uban diha lang sad na ugma na pod na the following day sige procrastinate kay anyway so wa may nag-follow up dire. Kunya kani nga do na nay resolution ba ni ang naa sa ang duso sa konseho nga gusto sila kay I think 4,000 per 1 ton of 4,000 pesos per 1 ton mo nay gastuhon sa dakbayan sa Sugbo sa paglabay dito sa pagbiyahe pa ka napakay gasolina manpower pa nimo so layo pod tinuod sad so kani pero ang kaluoy sad sa mga namatyan no kanang muramon pod og business as usual lang but mao bitaw to ang kapitan man siguro to ani ingon siya nga okay ra siya nga i-reopen ang binaliw nga landfill but wa may problema kung ma-insure lang gyud saro kadaghang engineers diha kadaghang mga experts diha sa DNR o maybe makataptag bisag mo taptag mga experts from the national sa central office para lang ma-ensure nga unsaon pagpahimutang diha aron safety na ang kini. Sa badya ay wa man gani na insure na inaana man gani na. Ay ko na wa gyud nakaingon nga hala. Kung naa pagkitay ko di ba man naay job di jabon. Ano? Mao na igingon og naa pa na ngano man laging nainana man na, di ba? Kung mao man gay na wa na gyud na mao. Naot unta oy kanang ato sa taon ning tagaan og kanang attention ba nga gikinahanglan gyud gani and a sense of urgency kay everyday nagsige magkanang generate og basura. Lukoy ang administrasyon aning Mayor Archibald kay wa na magay ito kadawat og bonus sa mga alay pud to ya kay sa kuwa pud to. Tungod sa kuwa no. Actually kanang ang last year na sa tuig na ana but I don't know how they did it. Pabayro na hinuon sa gikubra nila last year. So katong mga end of contract, mga Tam Jones, makabayad to bisag wa nay sweldo. Nako ako sa end of contract unsa pa man ako ingon sad ko nga wa na koy kwarta dugay ra nahurot. Laban lang niya mong attorney John. Kay ko ani andam og tagana. Natay oras attorney ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban dili pinagi sa pagdawat og kwarta kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat o kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa mayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa mayong paglambok. Mo nga dili gayon mayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani, sa balaang kasulatan, kita gisugo man na iampo sa ang atong mga leader sa ilang paglingkod, sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, uno nga to sa 2 nang ingon, busa o hanggon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kita mahusay
ug malinawong kinabuhi. Diyos nun ug subay sa bayong pamatasan. Maigsoon, mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuang ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipdi sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you sab kang Archbishop Alberto Uy, nilang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Danis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Mag-uban mo ugma sa atong programang Hello Cebu. Bayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello, Cebu.